palalawigan ng Oriental Mindoro. Ako po si Fea Aquilizan de Leon at ito ang Kapitolyo para sa mamamayan. Sa ulo ng mga sumisikat nating balita, walang planong pagdiriwang ng kaarawan ng punong lalawigan na tuloy pa rin sa simple at makabuluhang pagdiriwang. Oriental Mindoro Tourist Spots, isa sa mga naging nature trips at shooting sites ng mga nanalong 2013 Miss Earth titleists. Oriental Mindoro nakasama muli sa Aliwan Festival Top 10 Best Contingents. DRRM Summit, sama-samang pagkilos sa paghahanda sa kalamidad. 40 pamilya, benepisyaryo ng Core Housing Project sa Bansud. Plano sa pagpapaunlad ng Nauhan Lake National Park, sinimulan sa Be Wiser Program. Sa detalye ng ating mga balita, kasabihan na kapag magdiriwang ng kaarawan at ang magiging edad ay nagtatapos sa numerong 9 o 9, mas mainam na hindi na muna magdiwang ng magarbo o simple na lamang at sa susunod na taon na lamang bumawi ng pagdiriwang. Ito ang mismong ninais ng punong lalawigan sa pagdiriwang niya ng ika-59 na kaarawan noong Abril 29. Subalit dahil sa mga nagmamahal sa kanyang kawani sa Kapitolyo sa pangunguna ng mga hepe ng iba't ibang tanggapan dito na nag-ambag-ambag pa para sa kanilang sorpresang panghanda, gayon din ng mga opisyal ng lalawigan ng mga bayan at mga malalapit na kaibigan na ipagdiwang pa rin ito sa isang payak, subalit makabuluhan. Yan ang balitang tinutukan ni Randy Digma. Pagpapadama ng pagmamahal, pagkilala at pagrespeto sa ama ng lalawigan. Ito ang ilan lamang sa paglalarawan sa nakaraang ika-59 na kaarawan ni Gobernador Alfonso V. Umali Jr. sa Kapitolyo noong ika-29 ng Abril. Bagamat walang plano ang ama ng lalawigan na ipagdiwang ang kanyang ika-59 na kaarawan, naging makabuluhan ang araw na ito sa pagdating ng kanyang mga kapamilya, malalapit na kaibigan at mga kaalyado sa politika na tanda lamang ng pagmamahal at pagkilala sa kanyang liderato. Umaga ng Abril 29, sa panguna ni Most Reverend Bishop Warlito Kahandig, idinaos ang isang banal na misa ng pasalamat sa Sangguniang Panlalawigan Session Hall na pinangunahan ni Vice Gobernador Humerlito A. Dolor at mga miyembro ng Sangguniang Panlalawigan sa una at segunda distrito ng Oriental Mindoro. Ito ay hatid na rin ng Sangguniang Panlalawigan sa kanyang kaarawan na kaalinsabay ng pagkakatayo ng Batasang Panlalawigan Building. Dinaluhan ang banal na misa ng mga department heads ng pamahalang panlalawigan at ng nakarang miyembro ng Sangguniang Panlalawigan at iba pang konsernadong individual. Matapos ang banal na misa, nagkaroon ng unveiling photo wall exhibit ng mga Sanggunian members tanda ng pagiging aktibo nila sa pagganap sa kanilang tungkulin. Pagkatapos nito, tumuloy sa Kapitolyo si Gobernador Umali kasama ang kanyang may bahay, Ginang Susan Umali, at sina Vice Gobernador Dolor, 1st District Representative Salvador Paulino Liachon, mga punong bayan, kapatid na sa 2nd District Reynaldo Umali, mga kapamilya at malalapit na kaibigan at pinangunahan sa isang masayang boodle fight na inihanda ng mga empleyado ng pamahalang panlalawigan sa pangasiwa ng Provincial Human Resource and Management Office. Ang boodle fight ay ang pagkain ng sama-sama sa mahabang hapag, tanda ng pagkakaisa at pagkakapantay-pantay ng lahat ng mga mamamayan. Maliban dito, ang pagiging malapit ng gobernador sa mamamayang Mindoreño at lapat na pakikisama sa mga empleyado ay naghatid ng mga sorpresang programa na sadyang inihanda para sa kanya. Nung gabi ng araw ding iyon,
muling nasurpresa ang punong lalawigan sa isang dinner party na inihanda sa kanya ng mga hepe ng bawat tanggapan sa Kapitolyo sa panguna ni Provincial Administrator Nelson Melgar at pangasiwa ni Provincial Human Resource and Management Officer Lisa Paala. Sa gabing ito, na dinaluhan din ng malalapit na kaibigan ng gobernador, nagtanghal ng isang natatanging bilang ang mga department heads na ikinaaliw ng punong lalawigan at ng kanyang kapamilya. Naging espesyal na panauhin ng gobernador sa gabing ito ang mga nanalong 2013 Miss Earth na nasa lalawigan ng mga araw na iyon upang mag-ikot sa mga magagandang tourist spot sa lalawigan. Nainggan nyo naman ang pamilya ni Gob Umali sa saliw ng Sequence Live Band at lumabas ang pagiging natural na masayahing pamilya ni Gob Umali. Dito muling napatunayan ang pagiging malapit at ulirang ama ni Gob Boy sa kanyang pamilya sa kabila ng pagiging abala nito sa panlalawigan at pangnasyonal na gawain.
At sa huli, pinanood ng birthday celebrant ang isang video presentation ng iba't ibang sektor na bumati sa kanya at ang MTV na inihandog sa kanya ng KPSM. Yan ang ating special na balita. Ako po si Randy Digma, KPSM. Simula ng personal na maipromote ni Governor Alfonso V. Umali Jr. ang mga tourist spots sa Oriental Mindoro, nagsunod-sunod na ang mga celebrities na dumadayo rito. Dahil sa sigasig ng gobernador na maipakilala ang magagandang tanawin sa lalawigan sa pakikipagtulungan ng media, sa pangunguna na rin ng KPSM kung saan paulit-ulit nating naitampok sa programang ito ang mga magagandang lugar na pinagdalhan ni Governor Umali ng kanyang mga bisita, kabilang na ang matataas na opisyal sa industriya ng showbiz. Unti-unti ay dinarayo na ito ng mga turista. Unti-unti ay nalaman nilang hindi lang pala ang Puerto Galera ang may magagandang tanawin sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Kamakailan lamang, ang mga nanalong kandidata ng 2013 Miss Earth na naging bisita rin ni Governor Umali sa kanyang kaarawan ang nag-shoot naman sa iba't ibang tourist spots sa lalawigan. Pinaka nagustuhan ng mga ito ang Tukuran Falls sa Puerto Galera, kung saan kasama ng mga ito ang cast ng Sports Unlimited sa pangunguna ni Dayan Castillejo at Mark Nelson, na pangunahing itinampok at iniere sa programang ito noong nakaraang linggo lamang. Ang mga Miss Earth Beauty Titleists sa simula pa lamang ng paglalakbay patungo sa Tukuran Falls ay nag-enjoy na sa pagsakay sa Carabao Cart, o kilala natin sa tawag na kariton na hila-hila ng kalabaw. Si Miss Dayan Castillejo sa gitna ng init ng araw at mabatong daanan sa ilog, hindi pa nasiyahan sa pagsakay. Bumaba pa ito at naglakad sa may tubigan habang hawak-hawak ang tali ng kalabaw, na feel ang pagtatampisaw sa paglalakad. Ay, sarap. Sarap yung tubig. Get some water and... sarap. Sa kanilang trekking, nadaanan pa ng mga ito ang mga bahay ng ating katutubong mangyan at sandaling nakipagkwentuhan pa sa mga ito. 50% of all of the medicine come from the rainforest. Magandang hapon. Baka ba, going back to... Nang malapit na sa mismong site, hindi napigilan ng ilang beauty titleists na maibulalas ang tunay na nararamdamang kasiyahan at pagkamangha sa nakita nilang ganda ng kalikasan ng lalawigan. Bagamat dumaan sa malalaking bato sa bahagyang papataas na daan, nang sapiti na ang mismong site ng Tukuran Falls, isa-isa nang nagdundagan ang mga ito at nagkanya-kanyang posing sa pagpapakuha ng larawan. Bakas na bakas sa mukha ng grupo ang kasiyahan. Silipin natin ang ilang eksena dito. Ngayong nakikilala na ang ating lalawigan, hindi lamang sa buong bansa, kundi ng mga banyaga, hindi na nga mapipigilan pa ang papaimbulog ng turismo ng Oriental Mindoro. Sa nakaraang 2014 Aliwan Fiesta na ginanap sa Aliwan Theater sa Maynila, nagawa pa rin panatilihin ang contingent ng Oriental Mindoro na mapasama sa top 10 best contingents. Ang Oriental Mindoro contingent mula sa bayan ng Bako ang nagkampiyon sa Pandanguita Festival. Narito ang report. Muling napasama ang contingent ng Oriental Mindoro sa nangungunang 10 may pinakamagaling na presentasyon ng kapistahan sa iba't ibang lalawigan at lungsod sa buong bansa na naglaban-laban sa 2014 Aliwan Fiesta na ginanap sa harapan ng Quirino Grandstand at Aliwan Theater sa Maynila noong Abril 26. Ang pinakamalaking festival na ito sa bansa ay pinaghandaan ng lalawigan at ng pamahalaang bayan ng Bako, ang contingent na nanalo sa nakaraang Pandanguita Festival sa lalawigan. Pero kahit na hindi natin makopo o manalo ng tulad ng gusto natin, yung participation natin by itself is already a form of winning. Kasi ang ginagawa mo na ito for promotional purposes. Tsaka hindi lahat ng festivals invited. Precisely true. The fact that we were invited, that we were selected, that invitation ay binigay sa atin for us to join, is already a feat by itself na. Imagine, ilang baga naman ang festival sa Pilipinas. Lahat pa sila ay nagka-qualify at na-invite sa
sa aliwan. Hindi, ilan lang tayo. Mula sa mga bago na namang inobasyon ng presentasyon ng kapistahan sa kanilang lugar ng mga kalahok, muli na namang naipakita ng mga ito ang ganda, liksi at puno ng mga sorpresa habang nagsasayaw ang mga ito. Idagdag pa ang naglalakihang props na tila nakapagpapadagdag ng grado mula sa mga hurado. Hindi inda ang matingkad na init ng araw. Ang dami ng taong taon-taon ay sumasaksi rito. Bawat kalahok ay nagpakita ng galing sa bawat step ng kanilang presentasyon na nagpapakita kung anong mapagkakakilanlan at yamang taglay ng kanilang lalawigan o lungsod. Ngayong taon, nasungkit ng contingent ng Cebu sa kanilang Sinulog Festival ang 1 milyong pisong premyo bilang kampiyon sa Aliwan Festival dahil sa kanilang makulay at nakahalinang malaagilang attire. Sinundan ito ng Miguyaya Festival ng UP Maguindanao sa kanilang naglalakihang props na nagpapakita ng mga produktong mayaman ang kanilang lungsod at ang nakakuha ng 500,000 cash prize. Pumangatlo ang Tinalak Festival ng South Cotabato sa mabilis at sabay-sabay na pagkilos ng mga kalahok at sa naglalakihan nitong props na nakakuha ng premyong 250,000 cash prize. Ang Pamulinawe naman ng Lawag City ang pumang-apat na nakakuha ng 150,000 cash prize dahil sa malatandang na headdress ng bawat kalahok kung saan ipinakita ang isa sa mga panturismong gawain sa kanilang lugar, ang sabong. Pumanglima ang Caragan Festival ng Mabalacat, Pampanga na nakatanggap naman ng 100,000 cash prize. Sumunod na rito ang 5 runners-up na tumanggap ng tig 50,000 cash prize kung saan nakasama na nga rito ang Pandangitab Festival ng Oriental Mindoro.
Kasama rin sa runners-up ang Kalilangan Festival ng General Santos City na pinalakpakan sa malaking props na sawa. Bato Art Festival ng Isabela na maraming malalaking painted props. Adibay Festival ng Benguet na kinatampukan ng mga badyaw at mga anito. At ang Kalibungan Festival ng Cotabato na may malalaki ring props at malalaking gagamba. Naging tampok din sa okasyon ang kompetisyon ng naglalakihan at naggagandahang float na nagpakita ng mga yaman ng kani-kanilang kinakatawang lugar. At ang Search for Miss Aliwan Fiesta na kinatampukan naman ng naggagandahang dilag ng bawat contingent. Susunod, DRRM Summit sama-samang pagkilos sa paghahanda sa kalamidad. Plano sa pagpapaunlad ng Nauhan Lake National Park sinimulan sa Be Wiser Program. 40 pamilya sa Bansud, benepisyaryo ng Core Housing Project. Huwag po kayo maglilipat, ibibigay namin ang detalye ng mga balitang yan sa pagbabalik ng KPSM. Simula ng likay, maging ama ng lalawigan, pagbabago, ang ibo'y sumisikat sa mga programa at proyektong ipinatutupad. Kami naman sa'yo'y laging nakaalalay, handa kami kumilos magabay, unawa namin hectic schedule ng iyong buhay. Huwag mo kami sa implementasyon ng mga proyekto. Oriental Mindoro ngayon'y umaasenso, kikiisa ng Mindoreño'y alay sa inyo. Oriental Mindoro ngayon'y sumisikado, Oriental Mindoro sa programa yumaman. Oriental Mindoro ngayon'y umaasenso. Mula playa hanggang sa kabundukan, inagunahan sa kalusugan, gustusan ng ugnat palikuran. Mga programa kontra kahirapan, ibinababa. Free services ng Kapitolyo, hinanda na rin, retirable sa pag-asenso. Mag-ibang sektor iyong tinulungan, mula kabataan hanggang katandaan. Turismo ng Mindoro pagkangal iyong pinangunahan. Isa lang ang hiling namin sa'yo, Panginoon. Oh, isa lang. Isa lang ang hiling namin sa'yo, Panginoon. Oh, isa lang. Katawan, ingatan ng iyong katawan, ingatan ng iyong Tagumpay ang idinaos na Disaster Risk Reduction and Management Summit sa lalawigan na sadyang napapanahon dahil sa nararanasan nating climate change. Narito ang report. Bagamat palaging nalalayo ang Oriental Mindoro sa mga kalamidad, kinakailangan pa rin laging maging handa ito sa anumang maaaring pumasok sa bansa.
Ito ang ipinahayag ni Governor Alfonso V. Umali Jr. sa kanyang pananalita sa harap ng mga Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officers ng iba't ibang bayan sa lalawigan sa ginanap na Provincial Summit on Disaster Risk Reduction and Management sa Hollywood Resort, Puerto Galera, kamakailan. Kahit ano paghahanda natin, kung siya talagang hindi pa rin sapat, dumarating pa rin yung mga unexpected. Talagang pag hindi tayo naghanda, malaki ang mawawala sa atin. Pero kahit ano paghahanda natin, kailangan talaga yung mga unexpected sasama natin sa equation. Diba? Kasama ni Governor Umali na dumalo sa naturang summit, sina Vice Gobernador Yumerlito Bons Dolor at ang mga punong bayan at pangalawang punong bayan na sina Puerto Galera Mayor Hubert Delor, Mansalay Mayor Joel Maliwanag at Baco Vice Mayor Eric Castillo. 465 kph to 80 kph daw ang basingan ng bagyo sa Pilipinas as the normal bagyo. Nowadays, the normal bagyo is 270 to 300 kph. Yun na ngayon ang normal. We can see now that the used to be norms before, on the course of time, change. Yung dating building code, dating procedures, which were adopted several years ago, even decades ago, were no longer applicable in the current situation. That's why during the National Assembly of the League of Vice Governors of the Philippines, which I presided 3 weeks ago in Cebu City, one of the resolutions we have passed is to ask Congress, both the Senate and the House of Representatives, to revisit the National Building Code. Why? We have to see that the difference between before at ngayon, no norm. You say norm, that's the practice that everyone is using. Is so different such that yung ating policies on building ay hindi na applicable sa sama ng panahon ngayon. Dinaluhan ang naturang summit ng mga panauhin mula sa Office of the Civil Defense, FABOX, Department of the Interior and Local Government, Department of Science and Technology na nagsilbiring tagapagsalita rito. Naging kalahok naman dito ang lahat ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officers ng bawat bayan at mga kinatawan ng bawat kasaping ahensya sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. Ang provincial government nga po is under a memorandum of agreement with the Malampaya Foundation Incorporated para dito sa shore project na meron po tayong identified communities. Medyo pina-prioritize lang po natin talaga yung ang exposure ay matitindi. Coastline communities natin, pwede po natin tingnan sabay para ma-identify natin yung kung anong intervention sa pwede nating pagtulungan together with Malampaya Foundation. Takay sa naturang summit ang pagtataas ng kaalaman hinggil sa kalagayan ng bansang Pilipinas at ng lalawigan sa mga epekto ng climate change at ang kahalagahan ng sama-sama paghahanda sa mga kalamidad. Inalam din ang kasalukuyang level ng paghahanda sa bawat bayan at ang mga kakulangan pa nito kung saan nakasama na ang pagtukoy ng mga evacuation center sa bawat barangay at ang kahalagahan ng pagtatalaga at paglikha ng mga permanenteng posisyon para sa NDRRMO ng bawat bayan. Layunin ng summit na higit na makapaghanda mula sa kasalukuyang inisyatibang isinasagawa ng bawat bayan upang kung hindi man maiwasan ay bumaba ang maging epekto ng anumang kalamidad na tumama sa lalawigan. Ang naturang summit ay pinangasiwaan ng PDRRMO sa pangunguna ni PDRRM Officer Ruwen Sanz. Ang Nauhan Lake ay isang malaking kayamanang maituturing ng lalawigan ng Oriental Mindoro. Idineklara ito bilang one of the wetlands of international importance. Kaya naman ganoon na lamang ang pangangalaga ng pamahalaan lokal sa bahaging ito ng lalawigan. At ang pagpaplano para sa pagpapaunlad nito sinimula na sa pamamagitan ng isang programa na isinagawa sa isang communication planning kamakailan. Ang detalye sa balita ni Patty Montales. Inilunsad ng Biodiversity and Watersheds Improve for Stronger Economy and Ecosystem Resilience o B+Wiser program ang Communication Planning at Training Workshop para sa pagpapaunlad ng Nauhan Lake National Park sa Function Hall ng Ferraran Hills Resort, lungsod ng Calapan noong ika-29 ng Abril hanggang 30. Ang B+Wiser program ay technical assistance ng United States Agency for International Development o USAID sa pamahalaang nasyonal na ipinatutupad ng Department of Environment and Natural Resources. Pangunahing layunin ng programa ang biodiversity conservation, pagmamantina ng ecosystem,
at pagpapaunlad ng ekonomiya sa Nauhan Lake National Park at sa mga kalapit nitong watersheds. Sa pagsisimula ng gawain, ipiniliwanag ni B+ Wiser Communication Specialist Fer Esguera ang basics ng communication at ang pagbuo ng communication plan. Ibinahagi naman ni Executive Director Grace Diamante ng Mindoro Biodiversity Conservation Foundation Incorporated ang kahalagahan ng pagpapaunlad sa Nauhan Lake na ikalima sa pinakamalalaking lawa sa buong Pilipinas. Deklarado rin itong national park at kinikilalang isa sa wetlands of international importance. Dinaluhan ng workshop ng mga kinatawan mula sa mga bayang nasasakupan ng Nauhan Lake, ang Nauhan, Victoria, Socorro, Pola at ng mga konsernadong ahensya at organisasyon. Nakibahagi rin sa gawain mula sa B+ Wiser sina Field Manager Dr. Marius Agua, Technical Associate Car Villegas at mga kinatawan mula sa Haribon Foundation. Isa sa mga pangunahing pangangailangan ng tao ang isang maayos na bahay na makakanlungan ng isang pamilya. Kaya isa ito sa mga tinututukan ng pamahalaang panlalawigan sa pakikipagtuwang sa pamahalaang nasyonal. Nagbabalik si Patty Montales. Apat na pamilya sa bayan ng Basud ang pinakahuling benepisyaryo ng Core Housing Shelter Assistance Project na magkatuwang na itinaguyod ng Department of Social Welfare and Development Region 4B at pamahalaang panlalawigan. Sa 40 units, 30 ang pinondohan ng DSWD Region 4B, samantalang 10 naman ang sa pamahalaang panlalawigan. Noong ika-28 ng Abril, pinasinayaan ang mga nabanggit na core housing units sa Barangay Proper Bansud na pinangunahan ni Vice Gobernador Yomerlito A. Dolor, Mayor Ronaldo Morada, Vice Mayor Donato Manato at DSWD Regional Disaster Focal Person Sheila Tapia. Sumaksi sa gawain ang sangguniang bayan members, mga hepe ng iba't ibang tanggapan ng municipal government at mga opisyal ng naturang barangay. Sa kanyang mensahe sa okasyon bilang kinatawan ni Gobernador Alfonso V. Umali Jr., sinabi ni Vice Gobernador Dolor na napakapalad ng mga pamilyang benepisyaryo ng proyekto sapagkat nagkaroon sila ng sariling bahay at lupa. Hangad aniya ng pamahalaan na higit pang mapabuti ang pamumuhay ng mamamayan dito. Pinaalalahanan niya ang mga ito na pahalagahan at alagaan ang mga bahay na ipinagkaloob sa kanila. Pangalan ko ng ating punong lalawigan, Alfonso Umali Jr. ay nakikipagdialogo sa pagdating ni Pangulong Barack Obama mula sa Amerika. Ako po ang naatasang papuntahin dito. Nung tayo ngayon lumipat dito, pinasibasan ito ng Diyos ngayong umaga. Pinasibasan ng Diyos, sinaksihan ng inyong mga opisyal. Kung titingnan nyo, maliit na okasyon, pero napakahalaga. Bakit? Tulad ng pagkain, ang bahay ay isang basic commodity. Hindi po pwedeng mabuhay ang tao na walang silungan. Kaya nga nung unang likhain ng Diyos sa lumang tipan, sa Aklat ng Genesis, undos ang tao, nilikha niya ito nung unang hubad. Tama po ba? Pero pinaramtan ito pagkatapos ng ilang panahon at matapos maramtan ay humanap ng masisilungan sapagkat by nature ang tao, kailangan niya ng masisilungan. Kaya nga ang babae, pinakakasalan ng lalaki para siya merong masilungan. Ngayon, kayo'y nagkaroon ng pagkakataong mabigyan ng bahay sa pagtutulungan mismo ninyo ng pamahalaang bayan at ng DSWD. Walang dahilan bakit hindi ninyo ito mamahalin. Tingnan po ninyo, pwede naman kang gawin na lamang ibigay ng lahat ng pakilibot. Pero bakit hindi ginagawa ng pamahalaan? Bakit ang gusto ng pamahalaan? May partnership, sagot ng munisipyo ang lupa, sagot ng DSWD ang materialis, sagot niyo ang labor. Bakit ganun ang ginagawa? Sapagkat sa pinagpagalan ninyo, sa bawat pawis na tumulo sa inyong pagpapagal sa bahay na ito at sa bawat piso na naging counterpart ng inyong labor, lalo ninyo itong mamahalin. Tingnan po natin, ang bahay na ibinigay na buo na wala kayong counterpart, hindi ganun nilalasa. Pero subukan ninyo na ang bahay na ito ay kayo may counterpart, di po ba't mas mamahalin ninyo ito? Di po ba?
parang ito'y sa pagkain. Subukan yung kumain sa fast food ng libre. Ang daming tira. Tama po? Pero pumunta kayo ng Jollibee, ikaw ang magbabayad at hirap na hirap ka, simot to the max hanggang totoo. Ganun ang pagkakaiba pag libre at may counterpart. Sapagkat uulitin ko, sa bawat patak ng pawis na tumulo sa iyo, nangangahulugan ito na lalo mong mamahalin ang isang bagay na iyong pinagpakuran at pinagpagalan. Taus-pusong pasasalamat sa napakalaking tulong sa kanilang pamilya ang paabot kay Gobernador Umali ni Ginang Fedelina Rabino na benepisyaryo ng programa mula sa pamahalaang panlalawigan. Nagpapasalamat po ako ng marami kay Gobernador Umali at kami po ay nagkaroon ng masasabi naming sariling tahanan. Ibinahagi naman ni Ms. Tapia na siyang kumatawan kay DSWD Regional Director Vilma Naviamos na 2 batch na ng core housing project ang napatapos nila sa barangay poblasyon sa Bansud. Ito yung unang inauguration and blessing ng core shelter na siya po ang regional director namin. Ngayon po, pinaparating po niya na masaya siya dahil alam po yung 13 na beneficiaries po na nandito ngayon. Hindi po kayo malulungkot dahil kayo po yung mga mapapalad na napili. Dahil sabi nga po, hindi po lahat ay nabibigyan ng pagkakataon na maging maswerte kagaya po ninyo. Sabi nga po ni Director Wilma, ang lahat po ng mga tao sa likod ng mga dokumento ay kinakailangang pahalagahan. So kayo po ay, kayong 30, kabawasan na sa mga maapektuhan pa na mabibilang sa listahan ng affected families kapag po may mga disaster occurrences tayo. So talaga po mapalad kayo dahil hindi na po kayo mababahakan, mauulanan, at nandito po kayo sa isang safe na area. So gayon pa man po, gusto ko lang pong iparating sa inyo at Director Wilma na kailangan pong pahalagahan natin yung pagkakataon at yung swerte na ibinigay ng lokal na pamahalaan at ng DSWD sa inyo. Dinagdag niya na para pa rin sa bayan ng Bansud, 20 units pa ang nakatakdang ipagawa ng kanilang tanggapan para sa taong ito, samantalang 10 naman ang sa pamahalaang panlalawigan sa ilalim ng programa ng Provincial Social Welfare and Development Office. Naging tampok din sa programa ang simbolikong pagtuturnover na pamamahala ng mga naturang bahay sa Homeowners Association. Pinungunahan ni Vice Gobernador Dolor ang pagkakaloob ng katibayan ng pagtanggap sa mga pamilyang benepisyaryo. Sa napakahalagang programang kaloob at sa walang sawang pagkalinga sa kanilang bayan, pasasalamat kay Gobernador Umali at sa DSWD ang paabot ni na Mayor Morada at Barangay Proper Bansud, Barangay Captain Norberto Villanueva. Susunod, konstruksyon ng Abaton Bridge matatapos ngayong taon ayon kay Vice Gobernador Dolor. Bahagi pa rin ang tulong ng mga Mindoreño sa Yolanda victims, personal na dinala ni Vice Gobernador Dolor sa Leyte. Manatili pong nakatutok. Ang detalye ng mga balitang yan, ihahatid namin sa pagbabalik ng KPSM. Ang baga ay parang sponge na dinisenyo upang lumanghap ng hangin. Pero may ibang tao na ginagamit ang baga nila para lumanghap ng usok ng sigarilyo. Kung pipigain mo ang tar na nagdudulot ng cancer na naiipon sa baga ng isang naninigarilyo sa loob ng isang taon, ganito karami ang makukuha mo. Sapat na ito para magkasakit ka ng malubha. Alam niyo bang nung kabataan ko, chain smoker din ako. Pero dahil mahal ko ang pamilya ko at gusto kong pangalagaan ang kalusugan nila, ay pinilit ko talagang tanggalin ang bisyo na ito. Kaya ngayon, bilang Mindoreño, kung nakaya kong itigil noon, boss, kaya nyo rin yan. Kapag tumuloy ang bagyo, nakahanda ka ba at ang iyong pamilya? Alamin ang mga dapat gawing pag-iingat kapag may papalapit na bagyo. Una, makinig sa radyo o manood ng TV at abangan
ang pinakahuling balita tungkol sa namumuong sama ng panahon. Alamin kung gaano katibay ang bahay ninyo laban sa malakas na hangin. Patibayin ito kung kinakailangan. Kung ang kinatatayuan ng bahay ay nasa mababang lugar o malapit sa ilog na maaaring umapaw, tukuyin kung saang mataas na lugar maaaring magtungo kapag lumakas ang ulan, o alamin ang itinalagang evacuation site ng konsernadong ahensya ng pamahalaan. Malambot ba ang kinatatayuan ng inyong bahay na posibleng gumuho kapag lumakas ang bagyo? Kaagad na lumikas hanggat may araw pa, lalo na kung malakas ang paparating na bagyo. Magkaroon ng Family Emergency Preparedness Plan upang maging alerto kapag paparating na ang bagyo. Magkaroon ng checklist ng mga dapat ihanda sakaling kailanganing lumikas ng pamilya. Kabilang sa checklist ang imbak na pagkain na hindi madaling masira tulad ng mga dilata, tubig inumin, flashlight, at battery nito, kandila, gamot sa mga pangunahing sakit, at pito na gamit sa paghingi ng tulong. Mahalaga ring i-secure ang mahalagang papeles kapag lumikas. Kapag pumasok na ang tubig sa loob ng bahay, ibaba ang main switch ng kuryente upang hindi abutin ng tubig ang outlet at pihitin ding pakanan ang gasol na maaaring pagbula ng sunog. Matapos na gawin ito, kaagad na lumikas patungo sa evacuation site o mataas na lugar. Matagal na ring inaabangan ang pagtatapos ng konstruksyon ng Abaton Bridge. Ilang beses na kasi itong naudlot na nagpasalinsalin sa mga nakaraang administrasyon. At sa kasalukuyang pamunuan ng administrasyong umali, tila sa wakas ay matatapos na rin ata ito. Ang magandang balita ibibigay sa inyo ni Beverly Aguila. Matapos ang may 12 taon, inaasahang matatapos na ngayong 2014 ang konstruksyon ng Abaton Maidlang Bridge sa lungsod ng Calapan. Ito ang itiniyak ng mga opisyal ng DPWH 1st District sa pangunguna ni Engineer Nestor Del Rosario sa isinagawang ocular inspection dito ni Vice Gobernador Yumerlito A. Dolor kamakailan. Salamat ako sa DPWH sa finally, binigyan na ito ng solusyon. Kinansin na yung kontrata dun sa ating contractor, pinake over na ito ng DPWH at ngayon sa pamamagitan ng ating regional officer. Siyempre, yung district engineer natin, nakakatawa, narito kasama natin, sila na ngayon ang directly na magsusupervise ang paggawa nito. Sila na magpapatakbo and ang commitment sa atin ni District Engineer Nestor Del Rosario sa ating pagkikipag-usap ay matatapos sa in 3 to 4 months. By that time, ito ay ready na, more or less, without delays na beyond our control. Finally, I am thankful na matatapos na ito sapagkat marami ng tao ang naging involved dito. Sabi ko nga kanina, ito'y inabot na ng 3 gobernador, ilang kongresista at 4 na district engineer. Ay huwag na naman tayong lilipas pa. May problema man, pero kailangan natin hanapin yung solusyon. Yung paghahanap ng sino ang responsible, hindi ko na role yun. Pero ang role ko ngayon is to see to it na yung will ng tao na matapos na ito at mapakinabangan yung ilang daang milyon na ginugol at gugugulin pa ng pamahalaan, finally maging reality. May habang 240 lineal meters ang Abaton Maidlang Bridge ang magkokonekta sa silangang bahagi ng lalawigan mula sa lungsod ng Calapan patungo sa bayan ng Nauhan at maging sa timugang bahagi ng Oriental Mindoro. May pondong humigit kumulang sa 117 million pesos. Ang proyekto ay magkatuwang na pinondohan ng pamahalang nasyonal at ng Australian government. Hindi tayo papayag na hindi ito magkakaroon ng conclusion. So expectedly, I will visit the place every month to see the progress, and at the end of the 3rd or 4th month, we will see that finally the project, it's a dream of a lot of people. Alam ko maraming looking forward to this, matatapos na. Ako, ang concern ko lang is mapakinabangan siya.
Nasusubok ang pagdadamayan sa panahon ng krisis. Nagiging mayaman ang isipan sa paggawa ng paraan upang makatulong sa mga nasasalanta ng kalamidad. At ang mga iniaambag ng ating mga kababayan, nakakatuwang malaman na tunay na nakaabot sa dapat pagbigyan. May report si Beverly Aguila. Personal na iniabot ni Vice Gobernador Yumerlito A. Dulor ang mga naipong tulong mula sa mga Mindoreño sa may 300 kabataang mag-aaral ng Albuera, Leyte sa isang simpleng programa kamakailan. Sa pakikipagtulungan kay Leyte Vice Governor Carlo Loreto at iba pang mga opisyal ng bayan, ipinagkaloob ni Vice Gobernador Dulor ang school supplies, bags, school uniforms at mga laruan sa mga mag-aaral mula sa 4 na elementary schools ng Albuera. Namahagi rin ng Vice Gobernador ng mga gamot at iba pang mga kagamitan sa mga taga rito. Ang nabanggit na bayan na may layong 100 kilometro mula sa lungsod ng Tacloban ang napiling benepisyaryo ng isinagawang First KKK Fun Run, takbo para sa kalikasan, kalusugan at kinabukasan noong Disyembre ng nakaraang taon. Isa itong fundraising activity ng Office of the Vice Governor Sangguniang Panlalawigan sa pakikipagtulungan sa Army Reservist Command, Oriental Mindoro Blood Council, Boy Scouts of the Philippines Oriental Mindoro Council, Miss Oriental Mindoro Charities Incorporated at Rotary Club of Victoria at iba pang mga konsernadong ahensya at samahan. Ito po'y tulong ng mga taong nagmalasakit doon sa amin na dinadala natin sa inyo. Sapagkat ang pamahalaan po namin ay nagbigay na ng tulong dito ng 1 taon. Nag-author ako ng resolusyon, binibigyan ng kapangyarihan ng aming gobernador na magbigay ng tulong agad-agad 2 milyon. Release ng pamahalaang panlalawigan ng Oriental Mindoro para sa 5 probinsya dito sa Region 8. Na meron pong 1,866 na mga Mindoreñong tumakbo noong 15 ng Disyembre upang kahit maliit na ambag namin ay makaipon at madala namin dito. Ito po ang saabot ng aming kakayahan. Naging co-presenters ng First KKK Fun Run ang Country Bankers Insurance Corporation, Calapan Waterworks, Asia United Bank, Rapide, Technocrat, Neo Calapan, Aqua Mindoro, Gaisano Mall, Oriental Mindoro Motorcycle Riders Club, Super Shuttle Roro at Montenegro Shipping Lines. Naging kabalikat din sa gawain ng Doniland Resort, Sanlahi, Aram, Oriental Mindoro Medical Society, Santa Maria Village Hospital, Mr. Patrick Go, Mr. Lumel Cabagay, Mr. Ronnie Manalo at iba pang mga kumpanya, samahan, organisasyon at mga institusyon na sumuporta sa gawaing naglalayong makaagapay sa mga mamamayang nangangailangan ng tulong. Labis naman ang naging kasiyahan ng mga mag-aaral sa mga gamit pang eskwela na naitulong ng mga Mindoreño sa kanila. And our quote for the day, kill not the goose that lays the golden eggs. Do something about it, cause it's better late than never. At yan ang kalipunan ng mga balitang tinipon ng Provincial Information Office. Ngayon po, edisyong ito ng KPSM ay mapakikinggan na rin sa iba't ibang radio station sa lalawigan. Sa mga hindi nakapanood ng aming programa ngayon, i-type lang sa YouTube ang Kapitolyo KPSM upang mapanood ang edisyong ito. Ang KPSM ay mayroon ding Facebook account. Mag-log on lamang at i-type ang Oriental Mindoro Kapitolyo para sa mamamayan. Ako po muli si Fea Felizan de Leon sa ngalan ng kapamilya ng KPSM at kabuuan ng pamahalaang panlalawigan. Hangad namin ang tuloy-tuloy na pakikiisa at pakikipagtulungan ng sambayanang Mindoreño upang manatiling maunlad, ligtas at matiwasay ang ating lalawigan.